Welcome to Radio Alliance, an affiliate of Alliance Concerned Massage Therapists, or ACMAT, your healthy alternative internet Radio Alliance. News, commentaries, entertainment, and more. Mga kaibigan, mga kapatid, kapansin-pansin na ilang oras pa lamang ang nakalilipas, kakaibang lindol ang naganap sa Venezuela sapagkat matapos ang isang malakas na lindol, ilang saglit lamang ay ito'y nasundan na isang mas malakas na lindol. Ang tawag ng mga eksperto dito ay doblet. Ang mas nakakabahala bukod sa Venezuela ay ang sunod-sunod ding mapapaminsalang lindol na tumama sa California, sa US, at sa Hilagang Japan. Noong unang bahagi ng buwang ito ay nakaranas din ng mapaminsalang lindol ang Mindanao na kung saan ay marami din po ang nasawi. Ano ang kapansin-pansin sa lahat ng ito? Ayon sa Biblia, walang bagay na nangyayari na hindi pinahintulutan ng Diyos. Sa madaling salita, tayo ay pinalalahanan ng Panginoon na magsisi sa ating kasalanan at manumbalik sa Kanya. Sapagkat hindi natin natitiyak ang mga pangyayari sa ating buhay. Nothing is secure. We cannot predict what will happen next. Sa anumang sandali, ang lahat ng ating mga plano, lahat ng ating mga ari-arian, anumang bagay na ating kinakapitan ay maaring mawala. At higit sa lahat, baka di natin inaasahan, tayo ay harap sa ating manlilikha. Ito ay isang magiging malaking takot para sa iilan sa atin. Ngunit para sa mananampalataya at tagasunod ni Kristo, ito ay magiging isang pinagpalang pagkikita sa Hari ng mga hari, the King of Kings, at Panginoon ng mga Panginoon, the Lord of Lords. Hindi ba't napakaganda ng ganitong pangyayari? Gaya ng sinabi sa Mikas, Kabanata 4, Talata 1. Sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatag bilang pinakamataas sa mga bundok. Ito ay itataas ng higit sa mga burol at ang mga bansa ay dadagsa rito. Gustuin man natin o hindi, ang mga huling araw ay tiyak na darating. Kaya hinahamon ko ang bawat isa na magiging handa. Kaibigan, kung hindi mo pa naisusuko ang iyong buhay kay Jesus, ngayon na ang takdang panahon upang ito ay ating gawin. Ika nga sa Roma 10, Talata 9, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya sa Kanya sa iyong puso na siya ay binuhay mula sa patay, ikaw ay maliligtas. Inaanyayahan kita ngayon na manalangin kasama ko at sundan mo ako sa panalangin ito. Akuin mo na ito ay panalangin mo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Panginoon, inaamin ko ako'y makasalanan. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang personal na Panginoon at manliligtas. Mula sa araw na ito, maghari ka sa aking buhay. Amen. At para naman sa mga tagal ng mananampalataya, narito ang aking panalangin para sa inyo.
Ama, nagpapasalamat kami sa iyong paalaala na minamahal mo kami at inaalagaan. Tulungan mo kaming mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Lalo na ngayong papalapit na ang ikalawang pagdating ng iyong anak na si Jesucristo. Muli kami ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay. Hindi kami karapat-dapat, ngunit ginawa mo kaming karapat-dapat alang-alang sa iyo. Idinadalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. This has been your Radio Alliance. For comments and suggestions, you may contact us at 0917-506-0960. Type code Radio Alliance. Thank you for listening.